Huminto ka sa video na ito, ngunit hindi ito dahil sa algorithm. Ito ay isang tawag. Mayroon kang kinatatakutan na harapin, isang bagay na iniiwasan mo kahit isipin. Ngunit sinasabi ng Salmo 46:10, tumigil kayo at alamin ninyo na ako ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang hindi mo kayang ipahayag. Bago natin simulan ang panalangin ito na magbabago ng iyong spiritual na kalagayan ngayong araw, tinatanong kita, ano ang bigat na hindi mo na kayang dalhin mag-isa? Isulat mo ito sa mga komento, ialay mo ito rito. Ngayon, huminga ka ng malalim sapagkat ang kapahingahang ipinangako ni Jesus sa Mateo 11:28 ay nagsisimula sa mismong sandaling ito. Kapatid, sa simula ng umaga na ito, lumapit tayo sa harapan ng Diyos na may pusong bukas at espiritong handang tumanggap ng kanyang biyaya. Naririnig ng Panginoong Jesus ang bawat daing ng ating puso. Nakikita niya ang bawat luha na tumulo mula sa ating mga mata at nalalaman niya ang lahat ng pagsubok na ating pinagdaraanan ngayong araw na ito. Hindi tayo nag-iisa sa landas na ito sapagkat ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay kasama natin sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, sa bawat sandali ng ating buhay. Minamahal ka ng Diyos ng walang hangganan at ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman mag-iiba kahit anong mangyari sa ating buhay. Panginoong Jesus, sa oras na ito ng panalangin, inihahain ko sa iyo ang aking buong pagkatao, ang aking katawan, isipan, puso at kaluluwa. Alam kong ako ay mahina, limitado at puno ng kahinaan, ngunit naniniwala ako na sa iyong kapangyarihan, ang lahat ng bagay ay posible. Ikaw ang Diyos na bumuhay kay Lazaro mula sa kamatayan. Ikaw ang nagpagaling sa bulag, ikaw ang naglakad sa ibabaw ng dagat, at ikaw rin ang makapagbabago ng aking buhay ngayong umaga na ito. Huwag mong hayaang ang takot at pag-aalinlangan ay maghari sa aking puso, kundi punan mo ako ng banal na tapang na nagmumula sa pagtitiwala sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ako ay lumalapit sa iyo bilang isang anak na nangangailangan ng iyong habag at awa. May mensahe ang Diyos para sa iyo ngayong umaga. Hindi kita pinabayaan, hindi kita nakalimutan, at hindi ka mag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga salitang ito ay nanggagaling sa puso ng ating lumikha na walang iba kundi pag-ibig para sa atin. Kahit na tila ang mundo ay tumalikod sa atin, kahit na parang wala ng pag-asa sa ating kalagayan, magtiwala ka. Kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayaring hindi natin makita. Ang kanyang mga plano para sa atin ay mga plano ng kapakanan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan tayo ng kinabukasan at pag-asa. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya naman kapatid, magtiwala ka sa Diyos na gumagawa ng mga himala sa mga imposible. Diyos ng habag at awa, alam mo ang bawat sakit na nararamdaman ng aking katawan, ang bawat sugat na nakatago sa kaibuturan ng aking kaluluwa, at ang bawat problema na bumabagabag sa aking isipan. Lumapit ako sa iyo ngayong umaga na may lubos na pagtitiwala na ikaw ay manggagamot, tagapagligtas at tagapagpalaya. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na hawakan mo ang pusong sugatan ng bawat isa sa amin na nakikinig ng panalangin ito. Gawing buo ang mga nasira, ayusin ang mga naglaho, at buhayin ang mga namatay na pangarap at pag-asa. Ikaw lamang ang siyang makapagbibigay ng tunay na kagalingan, hindi lamang sa katawan, kundi maging sa espiritu at kaluluwa. Sa iyong makapangyarihang kamay, lahat ng sakit ay maaaring gumaling, lahat ng sugat ay maaaring pumaram. Panginoon, nakikita mo ang aming kahirapan sa buhay, ang mga pagsubok na tila walang katapusan, ang mga problema sa pera na dulot ng malaking pag-aalala. Ngunit naniniwala ako na ikaw ay Diyos
na nagbibigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa, nagbubukas ng mga pintuan na tila sarado na at gumagawa ng daan sa ilang. Hindi ko ibinibigay sa iyo ang aking takot dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagtitiwala na ikaw ay mas makapangyarihan kaysa lahat ng aking mga problema. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking takot, ang lahat ng aking pag-aalinlangan, at ang lahat ng aking kawalan ng tiwala. Kapalit nito, Panginoon, hinihingi ko ang iyong banal na tapang, ang iyong walang hanggang pag-ibig, at ang iyong perpektong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Naway punuin mo ako ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Mahal na Jesus, maraming pamilya ngayon ang wasak, maraming mag-asawa ang nag-aaway, maraming magulang at anak ang hindi nagkakaintindihan. Ang mga tahanan na dapat ay santuwaryo ng pag-ibig ay naging lugar ng hidwaan at pagtatalo. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na may darating na himala sa aming mga pamilya. Ikaw ay Diyos ng pagkakasundo, ng pagpapasensya at ng walang kondisyong pagmamahal. Ibalik mo ang pagmamahalan sa mga puso na naglamigan, ang pangunawa sa mga isipang naging matigas, at ang pagpapatawad sa mga kaluluwang napuno ng sama ng loob. Gawing instrumento ng iyong kapayapaan ang bawat isa sa amin sa aming mga tahanan. Tulungan mo kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. O turuan mo kaming magmahal ng walang hinihintay na kapalit tulad ng iyong pag-ibig sa amin na walang hanggan at walang kondisyon. O Diyos na mapagmahal, alam kong maraming sumuko na sa buhay, maraming nawalan na ng pag-asa, maraming iniisip na ang kanilang sitwasyon ay hindi na magbabago. Ngunit narito ako ngayong umaga upang ipaalala sa kanila na ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanilang buhay. Mayroon pang mga pahina na hindi pa naisusulat, mayroon pang mga kabanata na hindi pa naikukwento, mayroon pang mga himala na naghihintay na maganap. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi mula sa Diyos, kundi sa kaaway ng ating mga kaluluwa na gustong sirain ang ating paniniwala. Kapatid, marinig mo ang tinig ng Diyos ngayong umaga. Magtiwala ka sa akin, sapagkat ako ay may magandang plano para sa iyo. Ang iyong nakaraan ay hindi magtitakda ng iyong kinabukasan. Ako ay Diyos ng mga bagong simula, ng mga pagkakataong pangalawa, at ng walang hanggang biyaya. Espiritu Santo, bumaba ka sa aming mga puso ngayong umaga na ito. Punan mo kami ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na liwanag. Gabayan mo ang bawat desisyon na aming gagawin ngayong araw, ang bawat salitang aming sasabihin at ang bawat kilos na aming isasagawa. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa landas ng kadiliman, kundi dalhin mo kami palagi sa landas ng katuwiran at katotohanan. Ipakita mo sa amin kung ano ang kalooban ng Diyos Ama para sa aming buhay. Tanggalin mo ang lahat ng hadlang na pumipigil sa amin na lumapit ng husto sa Diyos. Alisin mo ang mga bisyo, ang mga masamang ugali, ang mga relasyon na nakakasama at ang lahat ng bagay na humahadlang sa aming espiritual na paglaki. Gawing malinis ang aming mga puso, gawing dalisay ang aming mga isipan. Panginoong Jesus, marami sa amin ay may mga sakit sa katawan na matagal nang dinaramdaman. Mga sakit na kahit gamot ay hindi nakakagaling. Lumapit kami sa iyo bilang ang manggagamot na walang kapantay, ang doktor na hindi nagkakamali, ang tagapagligtas na may kapangyarihang magpagaling ng lahat ng karamdaman. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na damhin mo ng iyong banal na kamay ang bawat bahagi ng aming katawan na may sakit. Kung ikaw ay may kanser, maniwala ka na ang Diyos ay mas malakas kaysa sakit na iyan. Kung ikaw ay may diabetes, high blood o anumang kronikal na karamdaman, magtiwala ka na may kapangyarihan ng Diyos na gumaling ka. Ngunit higit pa sa pisikal na kagalingan, Panginoon, hinihingi ko ang espiritual na kagalingan, ang pagpapagaling ng mga sugat sa puso, ng mga trauma sa nakaraan, ng mga emosyonal na sakit na matagal nang tinatago.
Ikaw lamang, Jesus, ang makapagpapagaling ng ganap. Ama sa langit, ang mundo ngayon ay puno ng kaguluhan, ng gulo, ng takot at ng kawalan ng tiyak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naniniwala ako na ikaw ay nasa kontrol. Walang nangyayari sa mundo na hindi mo alam. Walang pangyayari na hindi dumadaan sa iyong pahintulot. Kaya naman, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pag-aalala tungkol sa kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, sa susunod na linggo o sa susunod na taon. Ngunit alam ko kung sino ang humahawak ng aking kinabukasan. Ikaw, ang Alpha at Omega, ang simula at wakas ng lahat. Turuan mo akong mabuhay ngayong araw na ito nang may lubos na pagtitiwala sa iyong pag-aalaga. Turuan mo akong hindi mag-alala sa bukas dahil sapat na sa bawat araw ang sariling problema nito. Bigyan mo ako ng grace na kailangan ko ngayong araw. Kapatid na nakikinig, marinig mo ang Diyos na nagsasalita sa iyong puso ngayong umaga. Nakikita ko ang iyong sakripisyo, naririnig ko ang iyong panalangin, at alam ko ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Ang paghihirap na iyong nararanasan ngayon ay hindi walang kahulugan. Ako ay gumagawa ng isang bagay na higit pa sa iyong maiisip o mai-imagine. Magtiwala ka sa akin kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Magtiwala ka sa akin kahit mahirap ang sitwasyon. Magtiwala ka sa akin dahil ako ay tapat at ang aking mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Tanggapin mo ito sa iyong puso at hayaang ito ay magbigay sa iyo ng bagong lakas at pag-asa. Diyos ng tagumpay at liwanag, maraming naghihirap sa kahirapan ngayon. Ang kabuhayan ay nawala, ang trabaho ay hindi sapat, ang mga utang ay tumataas at tila walang solusyon sa lahat ng problemang pampinansyal. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay Diyos na nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad, na nagbibigay ng hindi inaasahang biyaya at gumagawa ng paraan kahit saan paman. Hinihingi ko sa iyo ngayong umaga na pagpalain ang lahat ng naririnig ng panalangin ito ng kaginhawahan sa buhay. Buksan mo ang mga pintuan ng trabaho para sa mga walang hanap buhay. Pagpalain mo ang mga negosyo ng mga nagsisikap na kumita ng tama. Bigyan mo ng karunungan ang mga nag-iisip kung paano makakaahon sa hirap. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa pagiging malapit sa iyo. Panginoon ng habag, ibinibigay ko rin sa iyo ang lahat ng mga adik sa bisyo, sa alak, sugal, droga, pornografya at iba pang bagay na sumisira sa buhay. Alam kong maraming nahihirapang bitawan ang mga bagay na ito dahil malakas ang impluwensya nito sa kanilang buhay. Ngunit naniniwala ako na walang imposible sa Diyos. Ang mga tanikala na tila hindi mapuputol ng sariling lakas ay maaaring putulin ng iyong kapangyarihan. Palayain mo, Panginoon, ang mga natatali sa bisyo. Bigyan mo sila ng tapang na humingi ng tulong, ng lakas na tumalikod sa masama, at ng determinasyon na magsimula ng bagong buhay. Gawin mong instrumento ang mga pamilya at kaibigan upang suportahan sila sa prosesong ito. At sa mga dating adik na ngayon ay malaya na, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan ng pagbabago. Mahal na Jesus, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin ito, nais ko pong pasalamatan ka sa lahat ng biyayang natanggap ko mula pa noong ako'y ipinanganak hanggang sa ngayong araw na ito. Salamat sa buhay, sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa pagkain sa mesa, sa bubong sa ibabaw ng ulo at sa lahat ng simpleng bagay na madalas kong nakakalimutang pasalamatan. Salamat din sa mga pagsubok, sa mga sakit at sa mga problema. Dahil sa mga ito, natututo akong mag-rely sa iyo at lumaki sa pananampalataya. Naway patuloy mo akong gabayan sa mga susunod pang bahagi ng araw na ito.
Gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa lahat ng aking makakasalamuha. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid na minamahal sa Panginoong Hesus, habang tinatatapos natin ang banal na panalangin na ito ngayong umaga, nais kong anyayahan kayo na maging bahagi ng isang mas malaking misyon, ang misyon ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panalangin sa buong mundo. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa bawat taong nangangailangan ng pag-asa, ng kagalingan, ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso na pindutin mo ang like button, ang tanda ng iyong pagsang-ayon at suporta sa ministeryo ng panalangin na ito. Alam kong tila simpleng kilos lamang ang pagpindot ng like. Ngunit sa paningin ng Diyos, ito ay isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Sa bawat pagpindot mo, ikaw ay tumutulong na maabot ng panalangin ito ang libu-libong mga puso na nagugutom at nauuhaw sa presensya ng Diyos. Ikaw ay nagiging instrumento ng Panginoon upang magdala ng pag-asa sa mga taong sumuko na, ng kagalingan sa mga may sakit, ng kapayapaan sa mga nag-aalala, at ng pag-ibig sa mga nakaramdam ng pagiging nag-iisa. Hindi ito tungkol sa numero o estadistika, kundi tungkol sa bawat kaluluwa na maaring mabago ng Diyos dahil sa iyong simpleng kilos ng pagtitiwala at pakikilahok. Higit pa rito kapatid, ibahagi mo ang video na ito. I-share mo ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kasamahan, sa trabaho, sa iyong mga grupo sa social media. Ipadala mo ito sa taong alam mong nahihirapan ngayon, sa taong may sakit, sa taong nawalan ng pag-asa, sa taong kailangan marinig na mahal siya ng Diyos. Hindi tayo nilikha upang maging mga tahimik na Kristiyano na nagtago ng ating pananampalataya. Tayo ay nilikha upang maging mga saksi, mga alagad, mga tagapagdala ng magandang balita na si Jesus ay buhay at gumagawa pa rin ng mga himala hanggang ngayon. Sa bawat pag-share mo, ikaw ay nagiging daan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng iba. Nais ko ring anyayahan kayo na mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin dito sa comment section. Sabihin sa akin kung ano ang inyong pinagdaraanan, kung ano ang inyong pangangailangan, kung ano ang mga bagay na matagal ninyong idinadalangin. Hindi kayo nag-iisa sa pakikipaglaban na ito. Tayo ay isang pamilya sa Kristo at ang panalangin ng isang matuwid ay may malaking kapangyarihan at epekto ayon sa sulat. Magsulat kayo at magtiwala na ang Diyos ay nakakarinig. Magsulat kayo at magtiwala na hindi kayo pinabayaan. Magsulat kayo at magtiwala na ang inyong panalangin ay umaabot sa tainga ng Diyos na puno ng awa at habag. Kung nais mong ipahayag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang taimtim na pahayag, isulat mo sa comments ang mga salitang ito. Panginoong Hesus, sa umaga na ito, naniniwala ako na darating ang himala sa aking buhay. Sabihin ito ng may buong puso, ng may lubos na pagtitiwala at panoorin kung paano tutugon ang Diyos sa iyong pananampalataya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng teksto. Ito ay deklarasyon ng iyong pagtitiwala sa Diyos na gumagawa ng mga imposible. Ito ay pagtatapat na ikaw ay naniniwala kahit hindi mo pa nakikita. Ito ay pagsuko ng iyong takot at pagtanggap sa pangako ng Diyos na Siya ay kasama mo palagi hanggang sa wakas ng mundo. Kapatid, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, hinihiling ko sa iyong mag-subscribe ngayon at i-activate ang notification bell. Bakit? Hindi dahil nais kong maging sikat o magkaroon ng maraming followers, kundi dahil nais kong matiyak na hindi ka makakaligtaan ng mga susunod pang panalangin, ng mga susunod pang mensahe mula sa salita ng Diyos, ng mga susunod pang pagkakataon na marinig ang tinig ng Panginoon na nagsasalita sa iyong puso.
Ang channel na ito ay hindi lamang isang YouTube channel. Ito ay isang espiritual na tahanan, isang tolda ng panalangin, isang santuwaryo kung saan maaari kang bumalik anumang oras na kailangan mo ng lakas, ng pag-asa at ng presensya ng Diyos. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, sa bawat sandali ng iyong buhay na nangangailangan ka ng panalangin, nandito kami. Nandito ang komunidad na ito upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Nandito ang mga panalangin ito upang gabayan ka pabalik sa bisig ng Diyos. Nandito ang salita ng Diyos upang bigyan ka ng direksyon, ng pag-asa at ng walang hanggang pag-ibig. Kaya naman kapatid, maging bahagi ka ng pamilyang ito. Mag-subscribe, magpaalam sa kalungkutan at tanggapin ang bagong buhay na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Nais ko ring ipaalala sa inyo na ang Diyos ay tapat. Ang lahat ng kanyang pangako ay oo at amen. Kung ano ang sinabi niya, iyon ang kanyang gagawin. Kung saan kanya dinala, doon kanya tutuluyan. Kung ano ang nagsimula niya sa iyong buhay, iyon ay kanyang tatapusin. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, at huwag kang sumuko. Ang iyong pagsubok ngayon ay hindi wakas ng iyong kwento. Ito ay simula lamang ng mas malaki at mas kahanga-hangang kabanata na isinusulat ng Diyos sa iyong buhay. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Maniwala ka, naririnig ng Diyos ang iyong panalangin kahit parang tahimik siya. Magtiwala ka, minamahal ka ng Diyos ng higit pa sa iyong maiisip. Bago tayo lubusang magtapos, samahan ninyo akong manalangin ng dalawang pinakamahahalagang panalangin ng ating pananampalatayang Katoliko, ang Ama namin at ang Aba Ginoong Maria. Mga panalangin ito ay itinuro mismo ng ating Panginoong Hesus at ipinagkaloob sa atin bilang mahalagang instrumento ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa Kanyang banal na Ina. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapatid na minamahal, tandaan mo, estivemos e estaremos sempre reunindo vos in nome do Pai, do Filho e do Espiritu Santo. Lagi tayong magkakasama sa panalangin, lagi tayong nagkakaisa sa pananampalataya, at lagi tayong nagsasama-sama sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.